Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sister Miriam Sanggalang mula sa CRC Tolota, Batangas Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan at mapapakinggan po natin ang salita ng Diyos sa Deuteronomy chapter 24 verses 8 to 9 na pinamagatang The Command to Act Swiftly When Leprosy Breaks Out. Ngunit bago po muna tayo magpatuloy, tayo po ay dumako muna sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muling makakapakinig ng inyong mga salita. Mga salitang magtuturo sa bawat isa sa amin upang kami po ay patuloy na magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa mensaheng nais mong iparating sa iyong mga anak. Dalangin ko po ng inyong banal na spirito ang siyang manguna at magturo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Atin pong basahin ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 24 verses 8 to 9. Sabi po sa verse 8, tungkol sa mga sakit sa balat na parang ketong, sundin ninyong mabuti ang sasabihin sa inyo ng mga paring Levita, sapagkat iyon ang tagubilin ko sa kanila. Verse 9, alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh na inyong Diyos kay Miriam nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Sinasabi po sa ating verse na binasa ang patungkol sa sakit sa balat na parang ketong, na kung saan ito ay isang sakit sa balat na simbolo ng espiritual na karumihan. Makikita din po natin na binanggit dito ang ginawa ng Diyos kay Miriam, kung saan siya ay pinarusahan ng Diyos dahil sa pagsasalita laban kay Moises. Makikita at mababasa po natin ito sa Numbers chapter 12. At kung atin pong papansinin, mayroon pong sinabi sa verse 8 kung saan iniuutos na dapat sundin ang mga paring Levita sapagkat iyon ang tagubilin ng Diyos sa kanila. Nasa atin pong kapanahunan ngayon, ang Diyos po ay mayroong tagubilin sa atin na kung sino ang kanyang naatasan na ating sundin. Para tayo ay pangunahan, kinakailangan nating magbigay ng galang at respeto sa kanila. Ipinapakita po sa ating binasa ang kahalagahan ng pagsunod at pagpapasakop sa ilalim ng kapangyarihan ng mga kinauukulan, at ang pagsuway ay may karampatang kaparusahan mula sa ating Diyos. Dahil sa pagkakaroon ng sakit sa balat na parang ketong ni Miriam, nagkaroon ng takot ang buong Israelita, lalo na patungkol sa pagsuway. At ang nabanggit naman po ng mga paring Levita dito ay ang mga hinirang ng Diyos upang maglingkod bilang mga espiritual na pinuno upang gabayan ang mga Israelita sa espiritual at moral na kadalisayan. Kung atin po itong i-apply sa ating buhay ngayon bilang isang Kristiyanong tagasunod ni Kristo, ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng mga taong namumuno sa ating espiritual at moral na buhay. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng pagsunod at pagpapasakop sa kanilang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanila, sapagkat sila ay mayroong tungkulin na dapat nilang gampanan na nais ng Diyos na gawin nila. At tayo ay ganoon din. May gampanin tayo na sumunod sa kanila, at ang pagpapasakop sa kanila, kaakibat nito ay ang pagmamahal at paggalang sa mga ito, sapagkat mayroong karampatang kaparusahan kung hindi tayo susunod sa kanila, sapagkat sila ay hinirang ng Diyos para sa atin na tayo ay pangunahan at gabayan. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa inyong mga salita na inyong ipinahayag sa amin. Nawa po ay tumimo ito sa aming mga puso, at ang iyong salita ay naisin po namin na maisapamuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Pagpalain po ninyo ang lahat ng nakinig at nakibahagi sa araw na ito. Tanggapin niyo po ang lahat ng pinakamataas na papuri, parangal, pasasalamat at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoong Jesus na aming tagapamagitan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nakibahagi sa programang Tinapay mula sa Langit. Malaya po nating i-like and i-share ito upang magsilbing pagpapala po sa lahat. At muli po namin kayong inaanyayahan bukas ng umaga para po sa ating muling pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. To God be all the glory.